Church, maayong hapon. Salamat sa Ginoo sa higayon nga iyang gihatag kanato nga makabalik ta sa atong afternoon service. Church, dili ta maglangan, gihangyo ko kamong tanan sa pagpanindog palihog. And please open your Bible in the book of Jeremiah chapter 33 verse 3. Sama sa naandan, church, ako na lang ang mubasa, palihog lang tanawa sa inyong mga Biblia and read it silently. In the book of Jeremiah chapter 33 verse 3, the Holy Word of God says, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Sa di pata mo padayon, magampo sa ta. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, ning takna sa kapunon. Salamat, Lord, sa another opportunity nga imong paggamit kanako, pinaagi ni pastori na makadala sa imong mga balaang pulong ni ining takna sa kapunon. Lord, we pray, pasabtami sa simple uyano nga pamaagi. Ugamita sad ko, Amahan, isip instrumento lamang. Wala ko'y mahimo, Amahan, kung wala ang imong tabang. Use me mightily and give me exact words to deliver the message nga makapaidipay sa imong mga kaanakan. Dalaygon ka sa walay katapusan. We give to you all the glory and honor. In Jesus' mighty name, Amen. Magapanlingkod palihog. Sa atong text, church, very common. Apan kung atong sabton pag-ayo, grabe, malipay ta, ani nga text. Kaya nga naman, call unto me, and I will answer thee. Sayo na to, tawagon si Jesus Christ, ug tubagon ta niya. Sa ato at church, no, sa kalibutan, ibutang na to sa atong mga gadgets. Cellphone, may panahon usahay nga naay mo tawag, apan dili nato matubag. Example sa ako, ang cellphone ako, nara, dili man ko magdala-dala. Manawag ang akong igsuon, dili na ako matubag. Church, ang pinaka-importante, dili butang ning kalibutana. Ang Diyos ang pinaka-importante. Mga igsoon ko ni Kristo, ang title sa atong mensahe ni ining kahaponon, Never underestimate the power of prayer. A Christian without prayer is like a tree without a root. Ang Kristohanon daw nga walay pag-ampo, sama sa usa ka kahoy nga walay gamot. Church, unsa may mahitabo sa kahoy kung walay gamot? Simpre, mamatay. Ang Kristohanon nga walay pag-ampo, well, dili dayon mamatay. Apan, unsay mahitabo sa Kristohanon nga walay ampo-ampo. 95% mga igsoon ko ni Kristo, backslide gid na siya. Usa sa pinaka-importante sa kinabuhi sa Kristohanon is ang pag-ampo. Now, ang pangutana mga igsoon ko ni Kristo, kumusta man ang atong prayer life? Ato bang gigahinan og quality time atong pag-ampo? Or nabisita
sa atong trabaho, matag adlaw, negosyo. Church, gusto sa Diyos ang pag-ampo sa kanunay. Maunay atong ipahimaya kaniya og sa tanan natong mga panginahanglanon, wala tay mahimo kung wala ang pag-ampo. Never underestimate the power of prayer. Point number 1. Prayer is our direct access to God. In the book of Matthew, chapter 6, verse 9, the Holy Word of God says, "After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name." But first of all, Christians, dapat kita luwas or anak na ta sa Diyos. Kay ang naay access sa Ginoo is iyarang anak. Kay og dili ta anak sa Dios, useless atong mga pag-ampo. Maski pagpila ka amahan namo ang imong iampo, if dili ka anak sa Dios, wala gid kay access or connection sa Ginoo. But thanks God, sa dihang nahimutang anak sa Diyos, anytime we can pray directly to God. Church, allow me gamay na akong experience, no? Nganong makaingon ko we can pray directly to God? Church, ako, usagyod ko, born Catholic. We know some of us here, siguro, adunay gikan sa Katoliko, sama na ako. Atong, nakabalo man kita, di ba sa Katoliko, church, wala kita magdaot sa uban nga relihiyon, ha? Ang atong experience. Nganong makaingon ko, nga we can pray directly to God, karon nga naangko nato ang kaluwasan. Sa una, sa gikaingon ko na, born Katoliko. Kung makasala ta, magingon ta, ay, mangayo kog pasaylo karon Domingo. Mao na akong buti pasabot, church. Domingo pa ba di ay ta mangayo og pasaylo? Kay sa unang panahon, God, church, mao ni, pagsimba sa Katoliko, sa dihang naatay sala, di ba nakakita manggita na adunay murag kwarto, kanang kumpisalanan, di ba, kumpisalanan? I hope na wala na i-Katoliko nato diri, ha? Kanang kumpisalanan, na naa ang pare, naglingkod sa sulod, o kita, ana sa gawas, nagluhod. Church, abihay mo, adunay mga sala nga atong nabuhat, nga dili nato maistorya sa atong barkada, even our parents. Kay naay nabuhat nato na maulaw ta. Tapos ato na noon, isugid, isulti sa pari. Na ang pari, dili nato na parinti gani. Even sa atong ginikanan gani, dili nato maistorya. Kay na ay mga sala nga ulaw i-istorya. Mao ni church, thanks God, nga sa pagkakaroon nga kita luwas na. Makaampo di ay ta directly sa Ginoo.
Mga igsoon ko ni Kristo, ang pag-ampo, dako nakahimuan sa atong kinabuhi. Dapat nato hinumduman, tanan butang naa nato karon sama sa balay, sakyanan, motor, ug labaw sa tanan, mga igsoon ko ni Kristo, ang atong maayong panlawas. Church, tubag na sa atong mga pag-ampo. Atong nindot na church building, natukod ni tungod kay gitubag sa Dios atong mga pag-ampo, especially sa atong pastor. Naluwas ta tungod kay someone is praying nga masiran ta sa pulong sa Ginoo. Church, dapat sa tanang panahon sa atong kinabuhi, atong ubanan sa pag-ampo before tamo trabaho, pray always. Start and end our day with a prayer. Prayer helps us to grow our relationship to God. The more ang Kristohano nagpray, the more siya nagpakita og pagsalig sa Ginoo. The more we pray, the less the pressure. Never underestimate the power of prayer. Point number 2. Prayer gives us peace and hope. In the book of 1 John, chapter 5, verse 14, the Holy Word of God says, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us." Wow, pagkanindot sa pulong sa Ginoo. Maminaw ang Ginoo, mga igsoon ko ni Kristo. Naatay assurance nga tubagunta sa Dios as long nga uyon sa iyang kabubuton. Church, remember, money can't buy peace and hope. Church, daghang tao sa kalibutan, bisan unsa kadato, pero ang uban naghikog tungod kay walay kalinaw paglaom sa ilang kinabuhi. National data says 2,000 suicide death cases from January to June of 2025 this year because lack of hope and peace. But for us Christians, we thank God. Bisan sa problema o kalisod sa kinabuhi, as long as we pray and trust God, aduna tay kalinaw o paglaom. Tungod kay nasayod ta, nga na ay Diyos nga mutabang kanato. Pray with the right attitude of humility.
Pray consistently. If wala pa gitubag sa Dios atong mga pag-ampo, padayon lang. Usahay manggod mga igsoon ko ni Kristo, naatay kinaiya nga gusto nato diha dayon. Church, nakabalumanta nga adunay tulo nga tubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Una, yes. Ikaduha, no. Ug ang ikatulo, wait. Mga igsoon ko ni Kristo, ang pag-ampo nagkinahanglan ni og pailog, humility. Church, gusto sa Dios nga andam kita maghulat. As long as kabubuton sa Ginoo, iyang ihatag in the right time. Church, bisag unsa man ang atong pangayoon niining kalibutana, tubagon gyud na sa Ginoo ug iyang ihatag. Church, imagine gihatagani sa Dios iyang bugtong anak. Kana pa ka atong mga pag-ampo. Tingali, wala ra maghugaw sa kumingking. Imagine, bugtong anak niya, gihatag nato para lang taluwason, nga walay malaglag sa impierno, tungod sa iyang gugma kanato. Kana pa kang mga butang nga atong gipangayo nining kalibutana. Church, ayaw dudahi ang Ginoo. Nganong wala pa ka tubaga sa imong pag-ampo. Unless dudahi atong kaugalingon. Basin kulang ta sa pagtuo. Church, gusto sa Dios, padayon lang sa pag-ampo. Continue in praying. Pray without ceasing. Pag-ampo na walay hunong, walay undang. Church, nakabaluta sa mga panghitabo niining kalibutana, even sa atong nasod. Bisan usahay dili na takasabot sa panggobyerno. But still, naatay peace. Kay atong paglaom, wala ning kalibutana, apan naa sa Ginoo. Never underestimate the power of prayer. Point number 3. Dali ra siguro ta mahuman. Point number 3. Prayer gives us direction. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 6, the Holy Word of God says, "In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Sometimes,
sa atong kinabuhi, muabot gyud ang panahon nga maglibog ta tungod sa problema ug mga panginahanglanon sa atong pamilya. Daghan man ta diri no, nanay mga daghan pamilya, daghan ang mga anak. Una church sa pamilya. Number 1, of course, konsumo. Ikaduha, estudyante. Dangap pa'y mga problema, but kanang duha, major problem sa pamilya. Nakabalo naman kita na. Konsumo, estudyante. But when we pray, mga igsoon ko ni Kristo, God gives us wisdom to make right decision. Church, tungod sa mga problema, ang uban makahimo na og sayop nga desisyon. Daghan tao karon kung may problema, dagan dayon. Young people, asa man mo dagan dayon? Imnanan. Ug na pag pinaka pait ino ta makaingon ko pagkaluoy. Dili lang kay mag-inom-inom, mag-drugs pagyud. Kay nagtuo sila, mga igsuon ko ni Kristo, nga sa ilang pag-inom-inom, mawala ilang problema. Unya og mahuwasan na. Misamot ang problema, mga igsuon ko ni Kristo. Church, sa dihang no, I always example myself. Dili ko maka-example natural sa uban. Wala man ko kabalo sa ilang mga kaagi. Ako mismo, sa akong kaugalingon, mga igsuon ko ni Kristo. Sa dihang nag-duty pa ko, kaysa una ang akong bisyo, inom sigarilyo. Sa dihang nag-duty pa ko, pag off-duty nako na ay 3 days or 1 week ko sa balay. Church, honestly speaking, kada uli nako nakainom gyud ko. Naa ang akong asawa. Kada uli nako nakainom gyud ko. Kay church sa unang panahon no, dili wala na ako ipataas ang akong kaugalingon. Walay adlaw na dili ko makainom. But church, salamat sa Ginoo. Salamat na iya kong giusab. Imagine kada uli na nako gikan sa duty. Siguro kung tulo ko ka adlaw sa balay, siguro na halos kada adlaw maglalis mi. Tungod lagi kay kada uli na ako, hubog ko. But Lord, church, salamat yun sa Ginoo. Giusab niya ang akong kaugalingon. Ang akong asawa gani, nagtuo siya na dili na ko mausab. Kay how many times mag-istorya mi? Ingno na ako siya. Walay tao na makapausab sa akong kaugalingon. Church, maugid na ang akong istorya. Walay tao na makapaundang sa akong bisyo. Mao na usay maglalis mi, kay ingnon man ako siya na dagko na ta nakita.
But sa ako nang gikaingon, mga igsoon ko ni Kristo, sa ako nang gikaingon, salamat gyud sa Ginoo. Giusab niya ang akong kinabuhi. Hangtod, tibuok mi, pamilya, nangalagad na sa Ginoo. Thanks God for that. Kristohanon, kung naatay problema, pray o pangayog wisdom sa Ginoo. Prayer honors God. Kay when we pray, atong gipakita nga nagsalig ta sa Ginoo. Prayer encourages us to surrender our lives to God para iyatang panalanginan, i-bless. Church, matag-usa kanato, aduna tay plano sa atong kinabuhi. Apan usahay sa atong mga plano, malimta nato ang Ginoo. Church, nasayod man ta, nga wala gid tay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Ginoo. In the book of John chapter 15 verse 5, nagaingon diha ang balaang pulong sa Ginoo. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Church, ato hinumduman, nga wala gitay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Ginoo. Church, ato gyud gikinahanglan ang pag-ampo para iyatang igay kung unsay iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Mga igsoon ko ni Kristo, dapat ato gyud gahinan og oras ang pag-ampo. Pray with others. Church, as a Christian, dapat mag-inampo ay ta. Kung gusto tag successful life, dapat magkinabuhi ta nga dependent sa Ginoo. Live a prayerful life. Sa atong conclusion, una, prayer gives us access to God. It develops our relationship with God. It helps us understand God's will in our lives. Second, prayer gives us peace and hope. Kung wala tay pag-ampo, mga igsuon ko ni Kristo, wala gid tay kalinaw nga maangkunan kung wala tay pag-ampo. Third, prayer gives us direction and strength to avoid temptation. Prayer can make miracles in our lives. In Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Church, thank you so much, and God bless us all.